Yung nalalaman ko lang na po, yung nalalaman ko is not only theoretical but actual. Yung na-experience ko sa haba na rin ng aking pagtitinda, no? I-share ko rin naman sa inyo. Development of market. Yung bang pabago-bago, no? Yung merkado. Dati, masyado pong active ang ating public market. Diyan po lahat ang puntahan ng tao. Sa totoo lang. Kaya napakasigla ng public market noon. The wet and the dry, masayang-masaya tao noon. Yung maliliit, siyempre, dati napakaraming, pag sinabi natin public market, hindi lang po isa may-ari nito. No, totoo yan. Marami pong mga negosyanteng maliliit na umaasa sa public market. Pero ngayon nagbago talaga. No? Nagkaroon ito ng the emergence of malls, the convenience stores, no? And online businesses. Laban doon sa traditional physical market. Wala ata, ano? Ito yung topic ko, the emergence of malls, the convenience stores, and online businesses. Laban doon sa traditional physical market. Medyo marami tinamaan dyan, sa totoo lang. Sa halip na marami ang makinabang, nagko-concentrate lang ito sa ilang taong malalaking negosyante. No? Okay. Number one, di na natin na maalis. Once na yung malalaking negosyong yan, tumayo, ang lahat na may karapatan to put up a legitimate business. Halimbawa, nagtayo sa isang neighborhood store, sa isang tatawag natin thickly populated area. Meron tayong mga sari-sari stores doon. Diba? Meron tayong mga sari-sari stores doon sa thickly populated area. Since nakita yan ng mga convenience stores, dito sa 7-Eleven, ayoko nang bagitin yung iba. Baka masalo pa silang sumikat eh. Baka masalo pa sumikat at puntahan nyo pa. Pero kawawa naman eh, di ba? Sa halip na yung dating mga sari-sari sa thickly populated area, meron 20. Kahit pa paano, yung kita, nati-divide sa maraming tao. Pero pag natayo na dyan, mga convenience store, the malls, mahirapan tayo dyan. Kahit yung iba, papatayin niya yung maliliit na negosyo. Sa totoo lang, marami na naapektuhan dyan. Oo, marami na naapektuhan dyan. Yan ay, kahit nasabihin natin na, tanggapin natin yan, na talagang totoo yan. Pero anong dapat gawin? Yan ang tanong. Anong dapat gawin sa emerging malls, convenience stores, and online businesses, no? Kaya minsan gusto kong magkaroon ng topic na ganito. Para kahit papano, hindi lang isang, sabihin natin, hindi lang isang pag-iisip ang makapag-contribute kung paano natin lalabanan sa merkado ng maliliit na negosyante ang malalaking negosyante. No, bukas yung aming platform para sa inyong comment. Kahit na sabihin natin hindi siya live, magbigay ho kayo ng comment paano natin matutulungan yung maliliit na mga tindahan. Okay, isa yan. Alam niyo, once na yan public market, no? Yung mga maliliit na negosyante, hindi yan nag-organize, no? Bitak-bitak yan. Alam niyo, pag ginusto talaga ng ating mahal na namumuno, yung malls naman yan, ang isang, sabihin natin, isang gunian, isang gunian paluso, isang gunian pambayan, and isang gunian, no? Pwede naman sila mag-enact ng isang ordinansa
to regulate business. Ano yung regulate business, no? Pwede yan, sabihin na lang ng LGU, magtayo tayo ng isang malaking lote for the big businesses. Doon yan, wag natin siyang ilapit sa public market, for the protection ng public market. Wag natin ilapit yan doon sa mga thickly populated area na kung saan maraming tatamaan na malilit nating mamamayan. May balik kung isa, dalawa. Pero maraming tatamaan doon mga sari-sari stores o sino pa man nagtitinda, tatamaan yan. Tatamaan yan. So ngayon, paano natin masasabi yan? To organize into one. Ano ba motibo niyan? Okay. Pag tayo humiling, no? Para ma-organize into one, organisado tayo. Para maitaguyod natin o itaas pa natin yung political bargaining position ng isang organized, isang asosasyon. Ito, sabihin ko sa inyo, di ba? Magkaroon kayong 2,000 members ng isang association na bumangga sa interest ninyo. Then, election comes. Siyempre, hingi ng tulong yan. Hingi ng tulong yan. Once na kayo i-organize, at that, sabihin natin, yung 1,000 and 2,000 members ninyo na boboto a unified vote for and against any political interest, any political, sabihin natin, to any politician, di ba? Lahat ng hilingin ninyo, baka ibigay sa totoo lang. Sabi natin, Mayor, kung naman pwede pong proteksyon na naman kami dito. Di ba? Kung may magtatayo nitong mga convenience store, di ba? Wag naman dito sa kwan. Wag naman po dito sa tabi ng ating sabihin natin sa ating maliliit na dito sa ating area na thickly populated na napakaraming sari-sari store, tatamaan. Sa halip na yung kita na ibibigay sa marami, nagko-concentrate lang po yan para doon sa mayaman na negosyante. Sana makapagbigay aral sa inyo ito. Okay, susunod siguro, paano natin, halimbawa, in a fair, nandyan na yan. Nandyan na po yan, mga convenience store na yan. Ano po gagawin natin? Para ma-counter natin yung kanila ring merkado, yung kanilang benta pa. Okay, dito na muna ako. Pero susunod siguro, baka ang susunod na aking paliwanag baka po matanggap ninyo anong gagawin natin, ang dapat natin gawin para ma-counter natin ang mga convenience store nito, yung mga malls na yan. Ano po? Nakakalungkot. Sa pagbabago ng merkado, tinatamaan yung maliliit. Okay, punta na tayo kay May. At ako naman ay nagbigay lang ng konting information for the public information, yung aming para for the public awareness, no? Okay, May. Thank you. Yes po, ayan, thank you po, Sir Boy. Ayan po sa ating mga customers po dyan na nanonood, lalo na yung mga customers natin na nagsisimula pa lang sa maliit na negosyo. Ito po ay malaking tulong na meron po tayong, bukod po kay RemGR sa mga products po natin na makakatulong po sa inyo sa negosyo. Meron din po tayo, tulad po ng sinasabi ni Sir Boy, meron tayong guide para sa ating mga customers. Kaya sa mga customers natin, use your voice. Ayan po, sa ating mga customers dyan, sabi nga ni Sir Boy, this is your chance to voice out. Ayan, sa ating mga customers dyan, na pwede rin naman po kayong magbigay po ng inyong suggestions and opinions. Pwede po kayong mag-message po sa aming mga social media accounts para po dyan. And then, syempre, big shout out and good morning po sa ating mga customers na nanonood. Balik po tayo sa ating pong seafood, sa ating mga customers po dyan. And good morning po muna tayo sa ating comment section. Good morning po sa ating pong walang iba, ang ating pong napakaganda. At syempre naman, sexy natin si Ma'am
Charlene Singson, and po sa ating manager. And syempre na nandiyan din po ay mama ko po. Hi, shout out po mother ko. Ayan sa aking mama, sabi niya masarap ang salmon head pang sabaw. And thank you. Ayan po, nandiyan din po ating supervisor si Ma'am Isay. And then syempre, ang ating pong customer, Ma'am Lee Reyes. Good morning po sa inyo, ma'am. Andiyan ka pala, nanonood ka. Ma'am Sheila, and good morning po. And then syempre kay Ma'am Abigail Lopez Mendoza. Ayan sa ating mga customers po, good morning po sa inyo. Ayan po sa ating mga customers, magpapatuloy po tayo sa ating seafoods. And then syempre, sa ating mga customers, lahat po na nabanggit natin sa ating pong screen at nakita niyo pong product, pwede niyo po yan orderin po sa atin po dyan, sa ating messengers account. And then syempre sa ating mga customers po, bukod po sa ating pong salmon head, meron din po tayo dyan salmon belly. Ang ating po salmon belly, 500 grams. And then syempre meron din po tayo niyang bloke. Remind ko po, bukod po dyan sa 500, kung gusto niyo muna itry siya, meron tayong 500 grams. Napakamura lang naman ng ating 500 grams na yan. Pwede niyo po yan i-purchase sa amin, ang 500 grams natin. Makukuha niyo po yan sa ating pong store nang naka-wholesale po ng 170, retail of 175 with negotiable price po yan sa ating mga customers. And then syempre, meron tayo sa ating mga customers na naghahanap dahil ginagamit po nila ito para sa kanilang pang negosyo. Meron tayong squid ring po niyan. Available po yan din sa amin. Nakikita niyo po yan sa ating po sa store sa labas po. Meron dong freezer. Lahat po yan sama-sama po ang ating mga seafoods products sa ating pong freezer dyan sa labas po ng ating store. And then syempre, sa loob po ng store, pagpasok niyo po diyan, meron po agad diyan freezer na kulay puti. Andiyan din po yung freezer po para kay seafoods. And then syempre, para sa mga new customers natin na pupunta sa store natin, pwede po tayong magpa-guide sa ating po mga babait na staff, diyan po sa ating sa cashier area, or di po kaya sa ating supervisor para mag-guide po nila kayo. Pagdating sa seafoods po, kung may hinahanap po kayong produkto, meron tayo diyang crab sticks din po. Ayan, isa rin po yan sa mabilis po nating maubos na produkto. Mixed seafoods, meron tayo. Ang ating shabu-shabu sea glow, meron din po tayo dyan. And then syempre yung mga customers natin na dati nakapagbili po ng ating tulingan, meron din tayo niyan dati, ating pong galunggong, ayun yung mga supplies po natin yan sa ating mga customer. And then syempre yung mga customers ko, ulitin ko lang din po, yung po mga produkto pong nakita nyo dito po sa aming screen, pwede nyo po siya i-purchase, walk-in and online po. Yung mga boxes and then retail and wholesale, pwede din po yan. And then syempre, remind ko lang din po sa ating mga customers na ang ating po mga cellphone numbers is pwede nyo pong tawagan sa inyo pong ordering. Then syempre, ang ating pong cream dory, ang highlight po natin dyan is nandyan din po. Para po sa cream dory natin, yung purchase nyo po siya ng per box ng mas mura pa. Kaya kung mas marami po kayong kukunin, mag-advance ordering din po kaya sa amin. And then syempre yung mga meron po diyang ordering na mas marami pa or pultuhan talaga, pwede po tayong makipag-connect po sa ating messengers account para sa ordering. And then syempre pwede rin po tayo makipag-order po sa ating pong dicer. Ang dicer po natin yan, kung kilala po natin mga regular customers, si Ate Renz po. Nagkaka-share din siya sa ating cashier area po dito sa morning shift. Kaya makikita nyo rin po siya. Pwede rin kayo mag-direct ordering po sa kanya. Ngayon po natin cream dory. Sa pompano po natin, remind ko lang din po, hindi po namin nabanggit kanina. Sa cream dory, sa pompano po natin, meron po tayong dalawang size pong available. Ang 400 to 500 and then 300 to 400 grams po yan. Sa ating po mga customers, remind ko po bago po kayo mag-walk-in, mag-message po muna kayo sa ating mga messengers account para pagdating niyo po sa store natin, yung mga orderings niyo po is complete po. Lalo na sa pompano and cream dory dahil ito po ay isa po sa ating mga best seller po and din syempre fast moving products. Kaya kung bultuhan po ang kailangan niyo sa pompano and cream dory, mag-advance ordering po kayo. And shoutout po pala sa ating mga customers dyan na mag-check po ng ating produkto ngayon sa seafood. Pwede po kayong mag-check ngayon. Kahit sa pagkatapos po ng live na ito. And po good morning po sa ating mga customers na nag-share po ng ating live. Shout out po sa inyo. Happy Sunday po sa inyo. And then syempre, yung mga customers natin walk-in na nandyan po ngayon. Kasi mostly po pag Sunday, mas marami po tayong walk-in customer dahil ngayong iba walang pasok sa trabaho. Yung iba naman nasa nagsisimba. Ayan po. Kaya sa ating mga customers, kahit hindi naman po tayo live, pwede po tayong mag-order po. Nakikita nyo sa screen nyo po.
Itong nasa screen nyo po ang pwede nyo pong pag-orderan. Ang ating Remigio Mateo account, Messengers account po yan. Pwede rin po sa RemGR Corporation. Like and follow po sa ating Facebook page po pala. Remind ko lang sa ating mga customers. And then, syempre sa ating pong cellphone number, ang 0917-709-5077 and sa ating pong numbers na 0917-177-8871. If ever tatawag kayo sa mga number na yan, ang pwede nyo pong makausap ako po or ating pong mga marketing. Pwede rin po ang ating mga supervisors po na mag-a-assist po sa inyo. And thank you very much po sa ating mga customers na sumama po sa ating live at sa mga susunod pang live po natin. Sir Boy. Okay, maraming salamat po sa lahat ninyo, sa lahat ng mga nanood. At huwag po sana ninyong kalimutan, paki-follow lang po sana yung aming Facebook, yung ating YouTube, paki-subscribe na po para medyo dumami-dami din naman. Yung bilang ng mga subscriber ko doon, medyo maliit pa eh. Anyway, sabi ko nga, kanina paniliwanag ko, this is public awareness, no? Sana make a comment tungkol doon sa issue kong yon. Paano nyo kami tutulungan? Hindi lang ako. Yung mga mahal nyo sa buhay na umaasa rin naman sa palengke, sa mga sari-sari stores, no? At etc. Sa muli, maraming salamat. Thank you very much. At isa pa nga pala, habulin ko, no? Actually, gusto rin namin pa-contest para kahit pa paano. Kasi pag may contest kami, racing contest, very exciting eh. Kaso kulang kami sa mga live viewers para, halimbawa, sa 10, yung 10 bettors, bet natin na gagawin, kulang ho. Kaya kinakailangan talaga, hintayin nyo namin yung schedule program namin in advance, ipopost na namin para alam niyo kung anong oras kami mag-live, anong araw. Okay, guys, thank you very much sa aming mga suki. Nga pala, batiin ko yung mga katoda natin dito sa ating kadiwa. Ay katoda, magandang umaga sa inyo. Thank you very much.